Pababa na po sa minimum operating level ang tubig sa Angat Dam. Papaano na nga ba ang supply at allocation ng tubig natin? Pag-usapan na po natin yan kasama ang Policy and Program Division Chief ng NWRB, si Engineer Susan Abanyo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga rin po. Ano po ang plano ninyo sa water allocation para po sa Metro Manila sakali nga ho na malagay sa alanganin yung tubig po sa Angat Dam? Ang naibigay po natin for the month of May 1 to 15 ay 52 CMS at nagpatuloy po ito from May 16 to 31. Full allocation po ang binigay natin sa MWSS na 52 CMS. Okay, pero may aasahan ho bang water service interruption sa mga water concessionaire na kumukuha po ng tubig sa Angat Dam? Since alam po natin na full allocation po ito, dapat po wala po, kaya lang nagkaroon po tayo ng pagkakaroon po ng water conservation katulad po ng MWSS. Ang sabi po nila, magbabawas po sila ng pressure sa gabi from 10 to 4. Okay. Alright, pero ano ho yung mangyayari naman dun sa mga taniman na nangangailangan pa rin po ng irigasyon? Baka maapektuhan dahil yung mismo pong rasyon na nga sa tubig pang inom at sa iba pang basic, ganito po ang mangyayari, nasa critical level o operating hindi na sa damang alokasyon. Ang binigay po natin sa NIA from May 1 to 15 ay 25 CMS. Kasi po meron pa pong mga hindi patapos pa po yung pagtatanim nila at malapit na po yung anihan. And from May 16 to 31, almost lahat po nakaani na, nagbigay pa rin po tayo ng 12 CMS para sa NIA. So okay pa rin po naman yun, Opo, okay po. Kasi po halos patapos na po yung pananim nila, nag-aani na po yung mga farmers natin. Okay, marami pong salamat ma'am sa inyo pong oras na ibinigay sa Balitang Hali. Salamat din po at magandang umaga. Yan po naman si Engineer Susan Abanyo ng NWRB. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.